Malalim ang gabi, naglalakad mag-isa si Andre habang may kausap sa telepono. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, napansin niyang may sumusunod sa kanya na kotse, kaya mabilis siyang naglakad sa kabilang direksyon. Bigla, isang lalaking nakasuot ng helmet ang sumugod sa kanya mula sa likuran at pinabagsak siya. Pagkatapos ay inilagay si Andre sa trunk ng kotse. Samantala, nag-iimpake ang photographer na si Chris at ang kasintahan niyang si Rose para sa biyahe. Makikilala ni Chris ang mga magulang ni Rose sa unang pagkakataon at kinakabahan siya dahil hindi pa ito nakikipag-date sa negrong lalaki noon. Tiniyak sa kanya ni Rose na walang dapat ipag-alala dahil hindi racist ang mga magulang nito. Umalis ang magkasintahan sakay ng kotse ni Rose at sinubukan ni Chris na manigarilyo, ngunit itinapon nito ni Rose sa bintana. Pagkatapos ay tinawagan ni Chris ang kanyang matalik na kaibigang si Rod na nagtatrabaho para sa Transportation Security Administration o TSA. Nagpasalamat si Chris kay Rod sa pag-aalaga sa kanyang aso at nagbiruan tungkol sa katotohanan na si Rose ay napunta kay Chris kahit na dapat ay si Rod ang kapiling niya. Dahil sa pagkalingat, hindi sinasadyang nabangga nila ang isang hayop sa kalsada. Agad silang lumabas ng kotse at kinumpirma na nakapatay sila ng deer. Ang simpleng pagkakita sa katawan ay nag-iwan kay Chris ng labis na kalungkutan. Di nagtagal, dumating ang isang pulis at sinabi ni Rose na papunta sila sa bahay ng mga magulang niya sa Maylawa. Humingi pa rin ng ID ang opisyal kay Chris kaya nagreklamo si Rose para sa pagiging racist hanggang sa umalis ito. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating sila sa bahay kung saan sinalubong sila ng groundskeeper na si Walter. Sa wakas ay nakilala ni Chris ang mga magulang ni Rose, sina Dean at Missy. Habang nag-uusap sila, pinapanood sila ni Walter mula sa malayo. Ikinwento ng magkasintahan ang nangyari sa deer at natuwa si Dean tungkol dito, sinabing kinasusuklaman niya ang mga hayop na yun dahil sila ang nangingibabaw. Tinanong niya sila kung gaano na sila katagal na magkasintahan at sumagot si Rose ng 5 buwan habang si Chris ay nagsabing 4. Pagkatapos, isinama ni Dean si Chris para ilibot siya sa bahay. May sariling opisina si Missy dahil isa siyang psychiatrist at dito niya kinakausap ang kanyang mga pasyente. Nang tumingin sila sa ilang mga larawan sa dingding, itinuro ni Dean ang kapatid ni Rose na si Jeremy na nag-aaral upang maging isang surgeon tulad ni Dean. Ipinakita rin niya kay Chris ang larawan ng kanyang ama, isang runner na natalo sa isang negrong lalaki sa harap ni Hitler noong 1936 sa Berlin Olympics at hindi ito kailanman nakalimutan. Dumaan ang dalawa sa pintuan ng basement at ipinaliwanag ni Dean na kinailangan nilang isara ito dahil sa problema sa itim na amag. Sa kusina, ipinakilala ni Dean si Chris sa kanilang negrong katulong, si Georgina. Pagkatapos ay pumunta sila sa likod bahay at ipinaliwanag ni Dean na ang pinakamalapit na bahay ay nasa kabila ng lawa kaya mayroon silang ganap na privacy. Nasa malapit si Walter kaya inamin ni Dean na alam niya kung gaano ka-racist tingnan para sa mayamang puting pamilya na magkaroon ng mga negrong katulong. Ibinahagi niya na kinuha niya sina Walter at Georgina para alagaan ang kanyang mga magulang at pagkatapos nilang mamatay, wala siyang lakas ng loob na tanggalin sila sa trabaho. Ipinahayag ni Dean na hindi niya gustong magmukhang racist ang pamilya at sumumpa na binoto niya si Obama sa bawat pagkakataon. Habang nanananghalian, tinanong ni Dean si Chris tungkol sa kanyang mga magulang. Ibinahagi ni Chris na wala ang kanyang ama at namatay ang kanyang ina sa isang aksidente noong siya ay 11 taong gulang. Napansin ni Dean na tinatapik ni Chris ang mesa at tinanong kung naninigarilyo ba siya, kaya sinabi ni Chris na tumitigil na siya. Iminungkahi ni Dean na maaaring hipnotismuhin siya ni Missy para tumigil, sinabing 15 taon na siyang naninigarilyo at nakatulong sa kanya ang hypnosis, ngunit tinanggihan ni Chris ang alok. Ipinaalala ng mga magulang kay Rose na weekend ngayon kaya ngayon gaganapin ang salo-salo na idinaraos taon-taon, isang tradisyon na sinimulan ng ama ni Dean. Nataranta si Rose at nagtaka kung bakit hindi nila sinabi sa kanya ng mas maaga, ngunit iginiit ng kanyang mga magulang na pareho lang ang petsa bawat taon. Nang lumapit si Georgina para lagyan muli ng laman ng kanilang mga baso, bigla siyang natigilan at natapon ng inumin. Natauhan siya sa pagtalsik at sinabihan siya ni Missy na magpahinga. Sa sandaling iyon, dumating si Jeremy. Habang kumakain, ikinwento ni Jeremy kay Chris ang maraming nakakahiyang kwento tungkol sa pagkabata ni Rose. Nang pag-usapan nila ang sports, ibinahagi ni Chris na dati siyang nag-aaral ng judo pagkatapos ng klase. Dahil sa matinding intense, sinabi ni Jeremy na kung magsasanay si Chris, maaari siyang maging halimaw. Marami siyang sinabi tungkol sa jiu-jitsu bago sumugod kay Chris, sinusubukang kumbinsihin itong labanan siya. Sinabi ni Chris na hindi siya makikipaglaban sa kahit sinong lasing at pinagalitan ng mga magulang si Jeremy, kaya lumabas siya ng silid. Kalaunan sa kwarto, nagreklamo si Rose tungkol sa ugali ng pamilya nito, sinabing hindi sila naiiba sa pulis. Sumagot si Chris ng, sabi ko na nga ba, kaya humingi ng tawad si Rose, ngunit tiniyak niya rito na ayos lang ang lahat. Naghalikan sila ng matagal at binalaan ni Rose si Chris na mapupuno ng puti ang party. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi makatulog si Chris. Nang mapansin niya ang stuffed toy ni Rose sa nightstand, hindi siya komportable at pinihit ito. Pagkatapos, palihim siyang bumaba para manigarilyo, hindi alam na nasa malapit si Georgina. Sa harapan ng bakuran, inihanda ni Chris ang kanyang sigarilyo, ngunit natigilan siya nang makita si Walter na tumatakbo papunta sa kanya. Nang malapit na siyang mabangga ni Walter, umiwas siya sa huling segundo. Pagkatapos ay lumingon si Chris at nakita si Georgina na nakatingin sa kanyang refleksyon sa pinto. Naghintay siya hanggang sa makaalis ito bago bumalik sa loob.
Sinubukan ni Chris na umakyat sa hagdan, ngunit muli, natigilan siya nang namarinig niya si Missy na nagsasabi sa kanya na mapanganib ang paninigarilyo. Napagtanto niyang nangasar lang siya at pumayag na umupo kasama niya. Pagkatapos ay ikinwento ni Missy sa kanya ang tungkol sa mga pamamaraan niya sa hypnosis na gumagamit ng focal point upang gabayan ng tao sa estado ng kamalayan kung saan ang tao ay mas bukas sa mga payo ng hypnotist. Patuloy niyang hinahalo ang kanyang tsaa habang nagsasalita, tinatanong si Chris kung nasaan ito noong namatay ang kanyang ina. Noong una, tumanggi siyang pag-usapan ito, ngunit mas bumilis ang paggalaw ni Missy at ibinahagi ni Chris na nanonood siya ng telebisyon noong araw na namatay ang kanyang ina. Di nagtagal, nagsimulang umiyak at kinakamot ni Chris ang upuan na pagtanto na hindi siya makagalaw. Nagkomento si Missy na nakaramdam siya ng pagkakasala sa pagkamatay ng kanyang ina at biglang sinabihan siyang lumubog sa sahig. Sinubukan ni Chris na lumaban, ngunit lumubog siya sa upuan at nangyari rin ito sa kanyang nakababatang sarili sa alaala. Ang hypnosis ay naglagay kay Chris sa isang estado ng pag-iisip na nagpaparamdam sa kanya na parang lumulutang siya sa kalawakan. Nagsalita si Missy sa lumulubog na lugar at ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit sa sandaling iyon, nagising si Chris sa kama. Tiningnan niya ang kanyang telepono nang tumunog ito, gayunpaman, larawan lamang ito ng kanyang aso na ipinadala ni Rod. Mukhang nadiskonekta ang charger kagabi, kaya ikinonekta niya itong muli. Maya-maya, naglakad si Chris sa kagubatan para kumuha ng ilang litrato. Habang pabalik, nakita niya si Georgina sa bintana, inaayos ang buhok nito. Sinubukan niyang kunan ito ng litrato, ngunit lumingon ito, kaya nagkunwari siyang may ibang tinitingnan. Nang tumingin siyang muli, wala na ito. Pagkatapos ay nilapitan niya si Walter, na nagsisibak ng kahoy, at sinabing ito ang gusto niyang ginagawa. Sa tingin ni Walter ay maswerte si Chris na mayroon siyang rose, bagaman kakaiba ang kanyang pagtawa. Humingi rin siya ng tawad kay Chris sa pananakot dito kagabi at isiniwalat na nakita niya siya kasama si Missy, kaya tinanong niya kung gumana ang hypnosis. Kinilabutan si Chris, sinabing hindi niya maalala dahil nasobrahan siya sa pag-inom. Pagkatapos, hinanap ni Chris si Rose at sinabi rito na sa palagay niya ay nahipnotismo siya ni Missy. Hindi niya maalala ang nangyari, ngunit ngayon ay nandidiri na siya sa ideya na paninigarilyo. Nang sa wakas ay oras na para sa party, ipinakilala ni Rose si Chris sa mga bisita at lahat sila ay may mga bastos na komento tungkol sa kanyang lahi. Binanggit ng isang matandang mag-asawa na mahal nila si Tiger Woods, hinawakan ng isang babae ang kanyang mga braso habang tinatanong kung totoo bang mas masarap ang talong ng mga negrong lalaki. At sinabi ng isang lalaki na ang mga negro ay mas may fashion kaysa sa mas maputlang balat. Lumayo si Chris sa mga hindi komportableng pag-uusap na ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato. Sa mesa, nagulat siya nang makita ang isa pang negrong lalaki, kaya nagpakilala siya. Walang ekspresyon si Logan at sumagot lamang gamit ang mga simpleng salita. Nagambala sila ng asawa ni Logan na nagpaalala sa kanya na kailangan nilang makisalamuha. Nagpaalam si Chris sa pamamagitan ng pakikipag-fist bump, ngunit alanganin itong kinamayan ni Logan at kinausap ang ilang mga bisita. Pinanood nila siyang umiikot na parang ipinagmamalaki niya ang kanyang buhay. Pagkatapos ay hinangaan ni Chris ang gazebo at nakilala ang isang bulag na nagngangalang Jim na nag-iisip na ang mga bisitang ito ay walang ideya kung ano ang pinagdadaanan ng mga totoong tao. Sinabi rin ni Jim na gusto niya ang trabaho ni Chris kaya napagtanto niya na siya ay nagmamayari ng gallery. Lumalabas na isang assistant ang naglalarawan ng sining kay Jim at sa tingin niya ay brutal at malungkot ang mga larawan ni Chris. Dati ring photographer si Jim at isinumite pa niya ang kanyang mga gawa sa National Geographic ngunit nawalan siya ng paningin pagkaraan ng ilang sandali. Pagpasok ni Chris sa bahay, natahimik ang lahat habang paakyat siya ng hagdan at pinakinggan nila ang lahat ng kanyang mga yabag. Sa kwarto, natuklasan ni Chris na natanggal na naman ang charger at patay na ang telepono. Matapos itong isaksak muli, sinabi niya kay Rose na sa palagay niya ay ini-unplug ni Georgina ang kanyang telepono dahil hindi ito sang-ayon sa kanilang relasyon. Naisip ni Rose na hindi makatwiran ng ideya at bumalik sa party. Tinawagan ni Chris si Rod para sabihin sa kanya ang tungkol sa hipnotismo at ang ugali ng mga tao rito, sinabing wala pa siyang nakilalang negrong tao na hindi nila katulong. Ibinahagi rin niya na ang ilang negrong tao na nakatira rito ay baliw. Nag-aalala si Rod dahil sa palagay niya ay maaaring gamitin ng pamilya ang hipnotismo para gawing alipin si Chris na pinagtawanan ng ideya. Pagkatapos ibaba ni Chris ang telepono, nagulat siya kay Georgina sa pinto. Humingi siya ng paumanhin sa paghawak sa kanyang mga gamit at sinabing naglilinis lang siya. Nangako si Chris na hindi niya sinasadyang magsumbong at ipinaliwanag na kinakabahan lang siya kapag napapaligiran ng napakaraming puting tao. Malinaw na hindi komportable si Georgina sa komentong ito na biglang napaluha at tumawa ng kakaiba, sinabing tinatrato siya ng kanyang mga amo at si Walter bilang pamilya. Pagbalik ni Chris sa party, ipinakilala siya ni Dean sa mas magagarbong tao. Isang Hapones ang nagtanong sa kanya kung mas may advantage o disadvantage ang mga African American sa modernong mundo, kaya tumawa si Chris at sinabing hindi niya alam. Pinasagot niya si Logan at napaka-awkward na ipinaliwanag ni Logan na ang pagiging negro ay isang magandang karanasan, bagamat inamin niyang hindi siya masyadong lumalabas ng bahay. Habang nagsasalita si Logan, kinunan siya ni Chris ng litrato at nakalimutang i-off ang flash. Ang ilaw ay nagpatigil kay Logan at nagdugo ang kanyang ilong. Bigla, hinawakan ni Logan si Chris sa kanyang damit at patuloy na sinasabing umalis, na ngayon ay nagsasalita sa mas impormal na tono. Kinaladkad ni Jeremy si Logan palayo habang patuloy itong sumisigaw sa paghihirap.
Ilang minuto ang lumipas, sinabi ni Dean sa lahat na si Logan ay nagkaroon ng seizure na maaaring magdulot ng pagkabalisa at agresyon. Sinabi niya na ang flash ng camera ang nag-trigger nito. Sa sandaling iyon, bumalik si Logan at humingi ng tawad sa lahat at muling nagsalita ng medyo awkward. Ipinaliwanag niya na pagod na siya, kaya umalis sila ng kanyang asawa. Pagkatapos, naglakad sina Rose at Chris. Sinabi ni Chris kay Rose na hindi nagkaroon ng seizure si Logan at isiniwalat na mayroon siyang pinsan na may epilepsy, kaya alam niya kung ano ang hitsura ng seizure. Gayunpaman, nagtitiwala pa rin si Rose sa kanyang ama dahil isa itong neurosurgeon. Inamin din ni Chris na noong nabaliw si Logan, pakiramdam niya ay kilala niya ito. Sa tingin niya ay nilagyan ni Missy ng kakaibang saloobin ng kanyang isipan at gusto na niyang umalis na ikinabahala ni Rose. Samantala, tila naglalaro ng silent bingo si Dean at ang mga bisita sa gazebo. Gayunpaman, ibinebenta nila si Chris sa subasta at si Jim ang nanalo. Habang papalubog ang araw, nasa kagubatan pa rin sina Chris at Rose. Ipinaliwanag ni Chris na nakukonsensya siya sa pagkamatay ng kanyang ina dahil hindi siya tumawag sa 911 o hinanap ito nang hindi ito umuwi galing trabaho. Hindi siya agad na namatay ng mabangga ng kotse, namatay siya kinabukasan sa gilid ng kalsada. Umiiyak si Chris habang ipinapahayag na maaari sana siyang mabuhay kung may naghanap sa kanya. Sinabi niya kay Rose na siya na lang ang mayroon siya at hiniling na umuwi sila, kaya pumayag siya. Pagbalik nila sa bahay, paalis na ang mga huling bisita. Napansin ni Chris na nakakatakot ang titig sa kanya ng buong pamilya bago siya pumasok sa bahay. Sa banyo, palihim na ipinadala ni Chris ang larawan ni Logan kay Rod na agad naman siyang tinawagan. Nakilala ni Rod si Logan bilang si Andre, ang dating kasintahan ng isang kaibigan nila. Sa wakas ay naalala na rin siya ni Chris at nagtataka kung bakit siya nagbago ng gusto, kaya inulit ni Rod ang kanyang teorya na ginagamit ng pamilya ang hipnotismo para mangalipin. Sa sandaling iyon, misteryosong natapos ang tawag. Pagkatapos, sinabi ni Chris kay Rose na kailangan na nilang umalis sa lalong madaling panahon. Habang hinahanap ni Rose ang kanyang bag, napansin ni Chris na bukas ang pinto ng aparador. Tumingin siya sa loob at nakakita ng isang kahon na puno ng mga lumang litrato na nagpapakita kay Rose kasama ang iba't ibang dating kasintahan, kabilang sina Georgina at Walter. Lahat ng mga dating kasintahan na ito ay negro. Dahil sa takot, isinara ni Chris ang pinto at nakitang naghihintay si Rose, bagamat hindi niya mahanap ang kanyang mga susi sa kanyang bag. Bumaba sila ngunit nakita nila si Jeremy na hinaharangan ng pintuan at may hawak na lacrosse stick. Nagtanong si Missy kung ano ang nangyayari at sinabi ni Chris na aalis na sila, kaya gumawa si Rose ng kwento tungkol sa kanyang aso na nagkasakit. Habang patuloy na hinahanap ni Rose ang kanyang mga susi, tinanong ni Dean si Chris kung ano ang layunin nito sa buhay. Masyadong nalilito si Chris para sumagot, kaya't nagsalita si Dean tungkol sa mga taong parang mga Diyos na nakulong sa anyong tao. Lalong natatakot, sinigawan ni Chris si Rose para hingin ng mga susi, kaya sinubukan siyang hampasin ni Jeremy ng tungkod at kinailangan siyang iwasan ni Chris. Tila umiiyak si Rose, ngunit biglang naging seryoso ang mukha nito nang ibunyag niyang nasa kanya ang mga susi kanina pa, ngunit tumangging ibigay ang mga ito sa kanya. Sinubukan ni Chris na tumakbo papunta sa pinto, gayunpaman, hinarangan siya ni Jeremy at tinapik ni Missy ang tasa ng tsaa, dahilan para matumba si Chris at mawalan ng malay. Ang isip ni Chris ay natigil sa nakalubog na lugar, ngunit nakikita pa rin niya sina Jeremy at Dean na inililipat siya habang sinasabi sa kanya ni Rose na isa siya sa mga paborito niya. Kinabukasan, nagising si Chris na nakatali sa isang upuan sa basement na isang game room at hindi naman inaamag. Sinubukan niyang lumabas, ngunit hindi niya matanggal ang mga tali. Biglang may nagplay na video sa TV tungkol sa lolo ni Rose na nagsasabing napili si Chris dahil sa mga physical advantage na natamasan niya sa buong buhay niya. Lumalabas na ang pamilya ay nakabuo ng isang prosesong tinatawag na coagula na nagpapahintulot sa kanila na ilipat ang utak ng isang puting tao sa katawan ng isang negro. Sa ganitong paraan, pinagsasama nila ang talino ng puting tao at ang lakas ng negro. Sa lahat ng oras na ito, nakikipag-date si Rose sa mga negro upang makakuha ng mga bagong biktima. Pagkatapos ay ipinakita sa video si Missy na hinahalo ang tsaa at muling nawalan ng malay si Chris. Samantala, sinubukan ni Rod na tawagan si Chris ngunit hindi nagtagumpay. Matapos pakainin ng aso ni Chris, hinanap ni Rod si Andre sa internet at natuklasan na nawawala ito 6 na buwan na ang nakalilipas. Nagpasya siyang pumunta sa pulisya, ipinakita sa kanila ang larawan ni Andre na kinunan ni Chris at ibinahagi ang kanyang teorya na hypnotized slave. Gayunpaman, tinawanan lamang siya ng mga detective. Pagkatapos, tinawagan ni Rod si Rose na nagsabi sa kanya na umalis si Chris 2 araw na ang nakalilipas. Nang sabihin ni Rod na wala siyang balita mula sa kanya, nagkunwaring labis na nagagalit si Rose. Naghihinala si Rod na nagsisinungaling siya at sinimulang i-record siya bago nagtanong tungkol sa hipnotismo. Inakusahan ni Rose si Rod na tumawag lamang dahil interesado ito sa kanya, dahilan para magalit siya at ibaba ang telepono. Sa basement, nagising si Chris at muling nagplay ang TV ng isa pang video. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Jim upang ipaliwanag ang pamamaraan. Ang unang hakbang ay ang hipnotismo at ang pangalawang hakbang ay ang paghahanda sa pag-iisip. Kapag nailipat na ang utak ni Jim, si Chris ay mananatili magpakailanman sa lumubog na lugar, ngunit makikita at maririnig pa rin ang nangyayari. Tinanong ni Chris kung bakit ang mga negro pa, kaya ipinaliwanag ni Jim na gusto ng mga tao na maging mas mabilis at mas malakas.
Gayunpaman, wala siyang pakialam sa lahi ni Chris, gusto lang niya ng mga bagong mata. Pagkatapos ng video, napansin ni Chris na kinamot niya ng husto ang upuan kaya lumabas ang bulak. Nang muling ipakita sa TV ang tasa ng tsaa, nahimatay si Chris. Ilang minuto ang lumipas, natutulog na si Jim sa surgical table at sinimulang hiwain ni Dean ang kanyang ulo. Tinanggal ni Jeremy ang tali ni Chris at tumalikod upang ihanda ang wheelchair. Gayunpaman, 2 beses siyang pinalo ni Chris ng bola mula sa pool table para pabagsakin siya. Lumalabas na ginamit ni Chris ang bulak mula sa upuan para harangan ng kanyang mga tainga, kaya hindi siya nahipnotismo ng tasa at nagkunwari lang siyang nahimatay. Nang makarinig si Dean ng ingay, lumabas siya ng operating room ngunit bigla siyang sinaksak ni Chris gamit ang ulo ng deer na kinuha niya sa dingding. Nang bumagsak si Dean, aksidente niyang natumba ang isang kandila at hindi nagtagal ay kumalat ang apoy. Sunod, pumunta si Chris sa kusina para kunin ang kanyang telepono at tumakbo si Georgina nang makita niya itong puno ng dugo. Nakita rin siya ni Missy at sumugod upang kunin ang tasa, ngunit naunahan siya ni Chris at binasag ito. Pagkatapos, sinubukan siyang saksakin ni Missy gamit ang isang kutsilyo. Gayunpaman, madaling hinarang ni Chris ang atake gamit ang kanyang kamay. Dahil nakatusok ang patalim sa kanyang palad, inikot niya ito at pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, sinaksak niya si Missy para patayin din ito. Ngayon ay maaari nang umalis si Chris, ngunit nang makarating siya sa pintuan, sinunggaban siya ni Jeremy at sinipa ang pinto para isara ito. Naglaban ang mga lalaki ng ilang minuto at sinimulang sakalin ni Jeremy si Chris na muling inabot ang pinto. Nang sipain ito ni Jeremy, sinaksak ni Chris ang binti nito at naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pagkatapos ay ilang beses na inapakan ni Chris ang ulo ni Jeremy para patayin ito at kinuha ang mga susi nito. Samantala, si Rose ay nasa itaas, nakikinig ng musika sa kanyang headphone at naghahanap ng susunod niyang biktima sa internet. Sa likuran niya, lahat ng larawan ng kanyang mga dating kasintahan ay nakasabit sa dingding. Nang makapasok si Chris sa kotse ni Jeremy, nakita niya ang isang helmet sa passenger seat na nangangahulugang dinukot ni Jeremy si Andre. Habang paalis siya, tumawag siya sa 911 at ang pagkagambalang ito ang naging dahilan upang masagasaan niya si Georgina. Dahil sa kanyang sigaw, naalerto si Rose tungkol sa kaguluhan. Ang pagkakita sa bangkay sa lupa ay naging dahilan upang maalala ni Chris ang pagkamatay ng kanyang ina, kaya binuhat niya ang walang malay na si Georgina at dinala ito sa kotse. Sa sandaling iyon, lumabas si Rose mula sa nasusunog na bahay at sinubukang magpaputok, ngunit wala na ang kotse. Binulong niya ang salitang lola na nagpapakita na sina Georgina at Walter ay ang kanyang mga lolo't lola na nasa mga bagong katawan. Nang magising si Georgina, sinabi niya kay Chris na sinira nito ang kanyang bahay at inatake siya na naging dahilan upang bumangga ang kotse sa isang puno at mawalan ng malay. Mabilis na nagising si Chris at natuklasang patay na si Georgina. Bigla, isang bala ang tumama sa rearview mirror kaya lumabas si Chris ng kotse at sinubukang umiwas habang patuloy siyang binabaril ni Rose. Dumating din si Walter at tumakbo siya ng mabilis para itulak si Chris sa lupa. Habang sinusubukang patayin siya ni Walter, inilabas ni Chris ang kanyang telepono at kumuha ng litrato, kaya dahil sa flash ay lumitaw ang tunay na Walter. Lumapit si Rose, inaakalang nanalo sila. Nagpanggap si Walter na siya pa rin ang lolo ni Georgina at kinuha ang baril mula sa kanya para barilin siya sa tiyan. Dahil ayaw niyang mabuhay ng ganito, ginamit ni Walter ang baril para tapusin ang sarili. Buhay pa si Rose at sinubukang agawin ng baril, ngunit nauna itong kinuha ni Chris. Humingi siya ng tawad at sumumpa na mahal niya si Chris, gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Chris at sinimulan siyang sakalin. Nang magsimulang ngumiti si Rose, nagpasya siyang bitawan ito at iwan siyang unti-unting mamatay na mag-isa sa kalsada tulad ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, dumating si Rod sakay ng kanyang TSA car. Humingi ng tulong si Rose, ngunit hindi siya pinansin. Sumakay ang mga lalaki sa kotse at umalis habang sinasabi ni Rod, "Sabi ko na nga ba?" Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.